Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po ating beloved Brother Antonio. Manalangin po tayong lahat. Let us pray. Hallelujah. Dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama banal, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po namin, beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida and Time Prophet, salamat sa misanang pang pagpapalang ibinigay mo sa amin. Malaya kami makapagbigay papuri, pasasalamat, paglulahati sa iyong banal na pangalan, lalo tigit sa iyong banal na presensya. Mahal Panginoon, misanang pa kami po'y dumadalangin na humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, at misanang pagpalain niyo po kami sa pagkikinig sa inyong banal na salita. Langisan niyo po ang iyong mga salita. Tulungan mo ang abang lingkod sa ganang akin, wala akong magagawa, Diyos. At alisin niyo po na mga hadlang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samod dalangin. In the mighty name of Jesus. Amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos. At una tigit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdadakila, paglulahati, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tayo pinagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Patuloy nating inaalala ang magintong aral at turo ng ating ginagalang at minamalastan Pastor Linas Almeida sa ating lahat narito, sa kaninyong tanan, maayong hapon natong tanan, palapakan natong Ginoo. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At sa oras na ito, magandang hapon sa ating mga bisita na ating kasama sa araw na ito. Tayo po minamalay makinig ng salitaan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, mga minamahal, ating talakayin o pag-aralan natin ang salita ng Diyos patungkol sa sinasabi ng Biblia na hanapin natin ang Panginoon. Everybody say amen. Hanapin natin ang Diyos. Mga minamahal, tayo po'y magpasalamat sa Diyos, mga minamahal, sapagkat hindi man tayo karapat-dapat, tayo po'y kinahabagan ng mahal na Panginoon. Amen. Tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makilala natin ang mahal na Panginoon. Amen. Ating nahanap ang totoong Diyos. Sapagkat nung araw tayo naligaw sa mga piping Diyos-Diyosan, naligaw tayo sa mga turo ng reliyon, hindi natin alam ang ating buhay, ang direksyon ng ating buhay spiritual. Isang tiyak na bagay na kapahamakan ang nag-aantay sa atin. Ang apoy ng impyerno ang ating patutunguhan nung araw. Subalit ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw, langit na ang ating papuntahan. Everybody say amen. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sapagkat tayo po'y kinabagan ng Diyos. Sa ating mismong buhay, tayo ang maging witness. Everybody say amen. Kayo mismo ang witness. Ako, ikaw, tayong lahat ang maging witness sa ating sarili na Diyos ang ating pinaglilingkuran. Everybody say amen. Hindi na tayo mga minamahal pwedeng dayain ng dyablo. Hindi tayo pwedeng dayain ng turo ng anumang reliyon na magpapahiwalay sa atin sa mahal na Panginoon. Bakit? Tayo mismo, naramdaman natin, tayo mismo, kumbinsido tayo na Diyos ang ating pinaglilingkuran. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Ang ating pong talakayin itong hanapin natin ang Panginoon. Bakit minsan sinasabi natin kailangan hanapin ang mahal na Panginoon? Nahanap naman natin. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng hanapin ng Panginoon, ito po mga minamahal ay nangungulugan na it is essential for any reformation or revival among God's people is seeking the Lord. Everybody say amen. It means to say, mga minamahal, it's to desire and pursue earnestly, mga minamahal, the Lord's presence. The Lord's presence is kingdom and holiness. Everybody say amen. Kaya hanapin natin, minsan kasi nalalayo tayo sa Diyos Everybody say amen. Minsan kasi nilalayo tayo ng kaaway sa Diyos. Minsan parang napapalayo tayo sa mahal na Panginoon dahil lumalamig yung ating pag-ibig sa mahal na Panginoon.
Minsan, nagkakaroon tayo ng doubts. Minsan, mas mahalaga sa atin ang daigdig na ito. Ang pinupurso natin minsan yung ating desire, minsan yung matapos ka, makapagtrabaho ka, makapagtayo ka ng negosyo, yayaman ka. Yun na mismo ang minsan nasa isip natin. Pero yung desire mo, mga minamahal, yung presensya ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, minsan nawawalay sa ating isipan. Amen. So, aking ulitin, it is essential for any revival, for any reformation among God's people is seeking the Lord. Hanapin mo ang Panginoon. Hindi malayo ang Diyos, hindi pa huli ang lahat. Amen. Huwag mong sabihin na ikay bagsak ngayon sa spiritual. Huwag mong sabihin na napakalayo na ng Diyos sa iyo. Huwag mong isipin na pinabayaan ka na ng Diyos. Huwag mong isipin na napakarami mong kahinaan, napakaraming pagkukulang na iyong napagbigyan, kaya napalayo ang Diyos sa iyo. Huwag mong isipin yun. Ang panahon ngayon, kailangan tayo po'y lumapit sa mahal na Panginoon. Amen. Lumapit tayo, sabi ng Biblia, seek the Lord and you may be found. Hanapin mo ang Panginoon at siya'y masusumpungan mo. Sapagkat ang Diyos ay hindi malayo. Malakas na palakpak muna para sa mahal na Panginoon. So napaka-importante ito para sa revival, para sa reformation. Hindi tayo magbabago sa ating ganang sarili natin. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Hindi natin kayang baguhin yung ating sarili. Kahit anong gawin ng tao, hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, the condition of man outside of Christ is wicked. Amen. Depraved, without spiritual and eternal life. The condition outside of Christ, mga minamahal, the condition of man outside of Christ is hopeless condition. Amen. Wala tayong may magagawa. Wala tayong magagawa. Dahil kung may magagawa pa ang tao, mga minamahal, hindi na sana magkatawang tao ang Diyos. Hindi na bababa ang mahal na Panginoon para i-offer niyang kaligtasan, para buksan ang isipan ng tao. Kaya mga minamahal, the condition of man outside of Christ is hopeless condition. Kaya po kinakailangan hanapin natin lagi ang mahal na Panginoon. Ang paghahanap sa Diyos, tuloy-tuloy. Amen. Hindi sa araw na ito, mainit ka, bukas malamig ka na. Hindi sa buong taon na ito, mainit ka, bukas next year, magpapahinga ka sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yun ang kailangan. Ang kailangan natin, steadfast. Amen. Be steadfast, sabi ng Biblia. Unmovable. Pag sinabing be steadfast, tuloy-tuloy na paghahanap, tuloy-tuloy na paglilingkod, na pagpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Unmovable. Huwag tayong makilos. Ibig sabihin, huwag makilos. Huwag tayong matinag sa ating pananampalataya. Huwag mong babayaan, mga minamahal, ikaw ay manlalamig ng manlalamig, malalayo ng malalayo sa mahal na Panginoon. Amen. Unmovable, always abounding in the work of the Lord. Lalong sumasagana sa gawain ng Diyos. Lalo tayong gagawa ng gagawa para sa mahal na Panginoon. Amen. For you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Hindi sayang. Kailanman hindi masayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Tandaan po natin, kailanman lahat ng ginagawa natin hindi sayang. Baka sabihin mo, sayang aking pagpupuri, sayang yung aking pagdalo, sayang yung aking pagbibigay, sayang yung aking pamumuhay na may kabanalan, sayang mga minamahal yung aking oras sa church, sayang yung aking oras sa sangyaw, sa pulong sa Diyos, sayang yung aking naibigay ng maraming kayamanan sa church, sayang yung aking panahon sa paglilingkod sa Diyos. Kailanman hindi sayang yun. Amen. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Hindi sayang, mga kapatid, lahat ng ating ginagawa, hindi sayang. Kaya wag na sabihin natin sayang. Hindi. Darating ang araw, may blessing ibibigay ang Diyos. Sabihin mo, malabo ang sinasabi ni Brother Nilo na blessing.
Malabo ang sinasabi ni Father Nilo na kaligtasan sa aking pamilya. Malabo yung sinasabi niya na blessing sa aking sangbahayan. Nasa kahirapan kami, nasa pagsubok kami. Huwag nating sabihin yon, sapagkat Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen. Amen. Yung mga patutuo ng mga kapatiran, mga minamahal, malabo pa sa alkitran ba? Ngit-ngit pa sa alkitran ba? Pero mga yon, mga minamahal, anong patutuo ng isa nating kapatiran dito? Nung araw, meron siyang karamdaman, malnourished daw yung kanyang mga anak, wala silang bahay, wala silang matirhan, minsan matulog sila sa ilalim ng puno, at ang kanyang dalangin, bukas nawa, sabay-sabay na kaming mawala ng mga anak ko sa daigdig na ito. Parang isipin mo, parang walang pag-asang naaninag ba? Wala siyang nakikitang kahayag, wala siyang nakikitang paglaong ba? Amen. Talagang makikita mo pa sa kanyang panalangin, sana bukas kaming lahat wala na sa daigdig na ito kasama ng aking mga anak. Ayaw na nilang masilayan yung araw ng bukas, sapagkat yung araw ng bukas, another na naman pakikipagbaka, another naman pakikipaglaban, another naman na kahirapan ang kanilang haharapin. Parang walang pag-asa. Amen. Pero ngayon, ang Diyos punong-puno ng pag-asa sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sa Diyos may pag-asa. Sa mahal na Panginoon, may nandoon ang Diyos na nag-aantay sa atin. Nag-aantay ang mahal na Panginoon. Punong-puno ng pag-asa ang ibibigay sa atin ng mahal. Punong-puno ng biyaya. Everybody say amen. Could just imagine nung araw, wala kang trabaho. Ngayon, mga minamahal, kung magbigay ka sa gawain, napakasimple. Mga minamahal, kapagbigay ka ng 100,000, 200,000, mga minamahal, monthly, nakapagbigay ka ng 100,000 para sa gawain. Kung just imagine, nung araw wala kang trabaho, palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero ngayon, ganun kasimple, ganun kadali. So mga kapatid, buksan natin yung ating pangunawa. Sa Diyos, sabi ni Apostol Pablo, o sabi ni Salmista David, kahit kamatayan man, kahit bukas, kahit sabihin ng doktor, bukas mamamatay ka na, sa Diyos meron pa rin pag-asa. Everybody say amen. Kayang iikot ng Diyos. Everybody say amen. Kahit iikot ng Diyos ang pangyayari, magagawa ng Diyos na iikot niya ang lahat ng bagay. Everybody say amen. Ibibigay niya ang niyang pabor sa iyo. Ibibigay ng Diyos ang kanyang pabor sa atin. Everybody say amen. Kahit sabihin pa nila na wala ka ng pag-asa, wala ng pag-asa, huwag mo isiping walang pag-asa. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-asa sa mahal na Panginoon. Kaya hanapin natin ang Panginoon. Ang kailangan hanapin siya. Amen. Kailangan mong hanapin para masumpungan mo siya. Sabi ng Isaiah 55 verse 6, basahin mo natin ating Biblia. Isaiah chapter 55 verse 6. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Amen. Ang aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 55, ang talatay 6. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumbungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Everybody say amen. Anong sabi ng Biblia? Dalawang bagay ang ipinangako ng Biblia. Hanapin ninyo ang Panginoon samantalang siya'y masumpungan. Everybody say amen. Samantalang siya'y masumpungan. At magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Ang Diyos masusumpungan at malapit ang Diyos. Sabihin natin, ba rin asan ang Diyos? Hindi ko naramdaman na may Diyos. Napakalayo ng Diyos sa akin. Sabihin natin, magganon minsan sa ating buhay. Napakalayo ng Diyos. Nasaan ang pangako ng Diyos? Na siya'y masumpungan at siya'y malapit. Parang wala yun sa mga kapatid, isip mo lang yun.
Amen. Nasa isip mo lang yan, tandaan natin magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Magtiwala ka, ilagak mo yung tiwala sa Diyos. Mapalad ang taong naglalagak ng tiwala sa mahal na Panginoon sapagkat sila ay may pag-asa. Everybody say amen. Malaking pag-asa, mga minamahal, kapag tayo naglagak ng tiwala sa mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos ay malapit. Hindi malayo ang Diyos, mga minamahal. Hindi malayo ang mahal na Panginoon. Napakalapit lamang ng ating Diyos. Everybody say amen. At siya'y masusumpungan natin. Masusumpungan mo ang Diyos. Yung nagpatutuo nung last anniversary natin sa main church. Abang ako'y nasa tabi niya, mga minamahal. At pinapanood ko yung kanyang video at tinitinan ko yung kanyang katawan. After 3 months, napakalayo na ng kanyang itsura. Everybody say amen. Noong siya ay 4 na taon, naghihirap sa kanyang karamdaman na psoriasis, na dumudugo ang kanyang balat, at hindi na siya makalakad ng maayos. Kung aakyat sa flyover 1 oras ko, just imagine ang flyover, tatawirin mo lang ito, abutin ka ng 1 oras. Ganon ang kanyang paghihirap. Amen. Amen. Sabalit nang siya'y mabahagi na ng salita ng Diyos ng mga kapatiran, sumakay daw sila sa jeep, lahat ng mga pasero na bumaba dahil sobrang baho. Mga kapatid, nakakapandiri ang kanyang kalunos-lunos ang kanyang kalagayan, nakakapandiri ang kanyang sitwasyon. Pero ang kapatiran, umanap ng kapatiran na mayroong taxi, isinakay sa kanya sa taxi ng kapatiran, dinala doon sa gawain. Winilchair siya, nilagay sa wheelchair. Abang binabautismuhan, tinanggal yung damit, ang tagal sapagkat natutuklap yung kanyang balat. Mga minamahal. Pero nahanap niya ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise the Lord. Pagkatapos siyang nabautismuhan, mga minamahal, nung himala meron. Sa oras na yon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Praise the Lord. Hallelujah. Sa oras na yon, nakita niya may pag-asa sa Diyos. Nasumpungan niya ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pagkatapos na yon, mga minamahal, siya nagpatuloy 3 months lang. Nakakatayo, nakakalakad na ng mabilis, malinis na ang kanyang balat, tuyong-tuyo na ang kanyang sugat. Ever see, amen. Mga minamahal, pupurihin natin ang mahal na Panginoon sa kanyang kagila-gilalas na gawa sa iglesyang ito. Hallelujah. Walang gamot na siyang pinahiran sa kanyang balat, kundi bagkus tinanggap ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Nahanap niya ang Diyos. Hallelujah. Nasumpungan niya ang mahal na Panginoon. Pinagpala siya ng ating mahal na Panginoon. Narinig natin ang kanyang buhay na patutuo. Mag-aalinlangan ka pa ba sa Diyos? Mag-aalinlangan ka ba na malayo ang Diyos, walang Diyos? Mag-aalinlangan ka ba na mabingi ang Diyos? Mag-aalinlangan ka ba na mahirap kausapin ng Diyos? Hindi mahirap kausapin ng Diyos. Hindi malayo ang Diyos. Malapit ang Panginoon. Andang dumamay, andang makinig sa ating dalangin. Andang Diyos na i-revive kayo. Palakasin tayo sapagkat pinili kayo ng Panginoon. Tinawag kayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, upang magbigay papuri sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya mga minamahal, it is essential for any reformation, revival among God's people is seeking the Lord. It means to say, pursue, tinawag na desire, earnestly, fellowship with God, His kingdom and His holiness. Ang kabanalan, ang kaharian ng Diyos, ang katwiran ng Diyos. Mga minamahal, hanapin natin ang maigi. Nandito tayo ilang oras, ibang pagsamba ang pananambahan natin sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Umaabot ng ilang oras na magpupuri sa mahal na Panginoon. Ilang oras na pagsamba sa ating mabait na Diyos. Hallelujah. Nung araw sa reliyon, 30 minutes, 1 hour, pinakamataas. Amen. Sabay panguros, sabay uli, watay nasabtan. Amen.
walang Diyos na nagparamdam sa atin. Dito, mula children's choir, youth choir, adults choir, finance choir, mga testimonyo, daman-daman natin na dito ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Daman-daman natin ang presensya ng Diyos. Nandito ang mahal na Panginoon, nagdapaparandam sa atin. Kaya mga minamahal, anong kailangan mga kapatid? Turning to the Lord, mga minamahal, with a whole heart and fervent prayer. Ang paghahanap sa Diyos, seeking the Lord involves turning unto the Lord with your whole heart and in fervent prayer. From the book of Jeremiah, chapter 29, verse 12 and 13, Jeremiah. Chapter 12, chapter 29, Jeremiah, chapter 29, verse 12 and 13. Kaile. From the book of Jeremiah, chapter 29, verses 12 and 13. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you, and ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart. Amen. Ang aklat ng propeta Jeremias, kapitulo 29, ang talatay 12 hanggang 13. At kayo magsitawag sa akin, at kayo magsiayon, at magsidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong siyasatin ako ng inyong buong puso. Isang malakas na palakpak sa mabait na Diyos. Bakit sinabi ng Biblia na buong puso? Hindi lamang sanguso. Amen. Meron kasing sanguso, wala sa puso. So ang gusto ng mahal na Panginoon, from the heart. Pag sinabing from the heart, you are willing to submit yourselves unto the Lord. Amen. With all your heart, ibig sabihin buong puso, handa kang magpakumbaba. Handa mong ibaba ang ating sarili. Buong puso kasi buong ningas, buong puso. Kaya pag sinabing, kung inyo siyang siyasatin sa inyong ng buong puso at hanapin ng Panginoon, masumpungan siya. So ang paghahanap sa Diyos buong puso. Nung araw, meron tayong karamdaman. Kung saan sa ospital, iniikot ang ospital, walang hindi kang magaling karamdaman. Pero nang sila'y lumapit sa Diyos ng buong puso andang sumunod, andang makinig, andang gawin ang kalooban ng Diyos. Yun ang buong puso. Mga minang nakita ko ang inyong pagpapakumbaba. Amen. Nakita ko ang inyong paghahanap sa Diyos ng buong puso, kaya nasumpungan ninyo ang ating mabait na Diyos. Amen. So kailangan ng buong puso. Abang ako nandun sa Australia, nanonood ako sa ating gawain, na-bless din ako sa isang testimonyo. Yung testimonyo ng ating kapatiran dito, na adults choir, yung kanyang brother, nandun sa Surigao, membro ni yung PBBM ba yun? Kay Cleo. Dahil meron siyang karamdaman, nung bahaginan siya ng salita ng Diyos doon, sabi niya, hindi siya ang Diyos ay si Kristo. Amen. Nung siya'y lumapit sa malapanilang taon siyang nasa PBMA, Philippine Benevolence Ministry Association, tugur yun. Pero mga minamahal, nung siya'y lumapit sa ating gawain, pinagaling siya ng ating napakabait na Diyos. Amen. Buong puso, mga minamahal, hanapin natin ang mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin ng buong puso, mismo tayo, handa nating surrender ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Walang ititira. Wala tayong ititira sa buhay natin. Gusto mo maglingkod sa Diyos, gusto mong hanapin ang mahal na Panginoon, pero meron pang hindi buong puso, kalahati lang ng puso ko ang ibibigay ko sa Diyos. Yung kalahati nasa sanlibutan, hindi pwede yun. Amen. Hindi pwede yung kalahati ng puso mo ang maglingkod lamang sa Diyos. Mga minamahal, tayong lahat,
Kung hanapin natin ang Diyos, siyasatin natin ang Diyos ng buong puso natin, masumpungan natin ang mahal na Panginoon. So turning unto the Lord with all whole heart and in a fervent prayer, maningas na panalangin, buong puso, hanapin, masumpungan natin ng Diyos. Ever say amen? So hindi pwede yung kalahati. Maglingkod ka sa Diyos, kalahati ng puso mo lang ang ibibigay mo sa mahal na Panginoon, hindi pwede yun. Ang ibig kong sabihin, hindi natin pwedeng ibigay yung kalahati sa mahal na Panginoon na paglilingkod. Undivided service ang inihiling sa atin ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi po ng Biblia, hungering and thirst for righteousness and tinatawag na and God's presence. Matthew 5:6, kindly. From the book of Matthew, chapter 5, verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 5, ang talatay 6. Mapalad ang nagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Oh, everybody shout, praise the Lord. So paano natin hanapin ang mahal na Panginoon? Sabi ng Biblia, committing yourselves firmly, o hungering and thirst after righteousness and God's presence. Hungering, but pasabot mga kaigsunan, giuhaw ka, gigutom ka sa presensya sa Diyos. Giuhaw ka sa presensya sa Diyos. Ang pagpangita sa Ginoo kauban kining giuhaw ka. Sama kining usa mga minamahal ka ng lagsaw mga minamahal. Nangitag tubig, everybody say amen. Yung usa naghahanap ng tubig mga minamahal. Talagang hinahanap niyo ang tubig. Ako nandun ako sa Canada mga minamahal. Pag panahon ng summer mga minamahal, merong mga forest, merong warning doon na nakalagay, merong tumatawid na mga usa, yung malalaking parang o yung mga moose. Yung moose parang baka yon, moose. Tumatawid na bigla yon, kaya maraming aksidente minsan. Yung mga usa, naka-experience ako niyan. Nagbibiyahe kami, napakalaki ng usa, napakataba, biglang tumawid. Sabi ko sa driver, Brad, usa. Pagpreno niya mga minimalbuti, pagpreno namin, nakaiwas ng kaunti, pero nabanggaan pa rin. Pero hindi siya namatay. Ganon mamay na mahal. Ang usa, sabi ng banal na kasulatan, naghahanap ng tubig na mainom. Everybody say amen. Panahon ng summer. Ganon din sa atin mga kapatid. Hanapin natin ang Diyos. Narito tayo dahil nauuhaw tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Narito tayo hindi magpakita kung kanino man. Narito tayo gusto nating lumapit, magpakita sa Diyos. Ninahanap natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hungering and thirst, maminamal for the presence of the Lord. Kaya pag nandito tayo, uhaw tayo sa presensya ng Diyos. Mapalad daw po yung mga nauuhaw sapagkat sila'y bubusugin. Blessed are those who hunger and thirst, maminamal for righteousness, for they shall be filled. Everybody say amen. Mabubusog tayo sa presensya ng Diyos. Hindi ka uuwing gutom, hindi ka uuwing uhaw. Pag nandito ka mga minamahal, bubusugin ka ng presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Uuwi kang busog, satisfy ka sa presensya ng Diyos, satisfy ka sa pagsamba mo sa Diyos dahil you seek the Lord with all your heart and you are thirst for His presence. Everybody shout, praise the Lord. Another thing, committing yourself firmly to do God's will and abandoning, mga minamahal, all actions that offend God. Ano ibig sabihin, mga minamahal? Committing yourselves firmly to obey God's word and abandoning all that will offend God. Ibig sabihin, pagpunta natin sa kung gusto natin mahanap ang mahal na Panginoon, i-commit mo ang iyong buhay firmly to do God's will. Mahal na Panginoon, gagawin ko ang iyong kalooban. Handa akong sumunod. Handa akong makinig. Handa akong sumunod sa iyong ipinag-uutos. Handa akong gawin ang iyong kalooban. Never say amen.
Sapagkat narito tayo, hindi lamang makinig. Lahat tayo rito nakikinig. Hindi lamang tagapakinig tayo, kundi tagatupad sa salita ng Diyos. Every amen. And abandoning all that offend God. Abandoning, ibig sabihin, talikuran, biyaan, iwanan mo lahat ng bagay na maka-offend o makapasakit sa Diyos. Every amen. Ibig sabihin, mga minamahal, talikuran natin lahat para makuha natin yung favor ng Diyos. Every amen. Anong hindi natin mabitawan? Ano hindi natin maiwanan? Yung uyab mo? Ano hindi maiwanan? Mga minamahal. Yung bisyo? Ano hindi maiwanan? Yung TikTok? O ano pang hindi nyo maiwanan? Yung telenovela? O sige, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Every amen. So sabi ng Biblia, and we must, tinatawag na, and let us, nasabi ko mga minamahal, abandoning that all offense, mga minamahal, that all offense, that offense God, ibig sabihin, yung makapagbibigay lungkot sa Diyos, tanggalin po natin sa buhay natin. Ever amen. Another thing, believing and relying in God as your ultimate help. Believing and relying to God, ever amen, as your ultimate help. Maniwala ka, mag-rely ka sa Diyos na siya makakatulong sa iyo. Sabi nga ng banal na kasulatan, family, friends, mga minamahal will not, tinatawag mga minamahal, hindi na tinatawag na ultimate source sa ating tulong. That belongs to God. Ever amen. Ang tulong ay nagmumula sa Diyos. Anong sabi ng pamilya? Itinakwil sila ng kanilang mga pamilya. Sabi niya, mga malnourished na kayo, hindi na kayo hindi sila makalapit, walang magpapatulog sa kanila, pero ang Diyos, pag lumapit ka sa mahal na Panginoon, ever amen. Relying on God's help, ever amen. Believe sa mahal na Panginoon. Tutulungan ka ng Diyos, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ulitin ko, ako'y magkasakit. Mga minamahal, tinitingnan ko yung aking mga anak. Sabi ko, baka iwanan ko na itong mga anak ko, kawawa naman. Amen. Baka yung mga buot ba? Amen. Sa inisip ko, paano naman ang gawain? Hindi naman mga minamahal na tayo kasi buhay natin sa mahal na Panginoon, wala tayong magagawa kung hanggang saan lang tayo, di ba? Hindi man tayo sabihin na humingi pa nga ako ng 30 years, pero kung wala namang 30 years, bahala ng mahal na Panginoon hanggang kailan. Ever amen. Naalala ko yung kausap ko yung ordained preacher, ang dami naming nagkasakit lahat. So nag-usap kami doon, sabi niya, muntik ka na rin pala. Sabi ko, muntik ka rin ako. Puros mga muntik pa. Sabi niya, awa ba rin? Ako nga gumawa na ako ng last will Sabi ko, sasawa ko, lahat ng matanggap ko sa iyo. Pagkatapos, ilibing mo lang ako doon sa nicho na tag 10,000 para wala ka ng problema. 10,000, nasa langit na ako. Sabi niya, praise the Lord. Natawa ako, amen. Sabi niya, ilibing mo ako sa pinakamurang nicho, pinakamurang, yun ang last will ko, diyan mo ko dadalhin. Naghanap na ng libingan. Sabi niya, 10,000 lang, nasa langit na ako. Ibig sabihin talagang walang problema. Ever amen. Murang-mura, 10,000 lang, nasa langit na siya. Ever amen. Kaya, mga minamahal, natawa ko ba? Pero ngayon, salamat sa Diyos, hanggang buhay pa kami lahat, palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Amen. Kasi mga minamahal, ang ibig sabihin, hanapin natin ang Diyos sa oras na tayo nangangailangan sa Kanya. Relying on God, ever amen. Believing in Him. He is the ultimate source of help in times of need. We can confidently approach the heavenly throne of God, knowing our dearest Lord, mga minamahal, our prayers and petition are very welcome to Him. Welcome ang ating prayer. Napakasarap, may Diyos, ever amen. Napakasarap lumapit sa Kanya. Napakalapit lamang ng Diyos. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
Kaya sabi mo ng Biblia, those who seek the Lord will experience the peace and rest of God. Yung mga naghahanap sa Diyos, may experience natin yung kapayapaan at kapahingaan nagmumula sa Diyos. Subalit baligtad, yung mga tao na bubuhay sa kasalanan, there is no peace to those who live wickedly. Ever say amen? Walang kapayapaan sa mga tao na sa kasalanan. Anong sabi ng Biblia? Their life are full of trouble. Their life is like a troubled sea, full of trouble, mire and dirt. Ever say amen? Ang buhay ng mga tao makasalanan, walang kapayapaan. Kagaya sila ng dagat na umalingasngaw. Yung dagat, pag masama ang panahon, punta ka sa baybayon, makita ni mo ang dagat, mga minamahal. Umiikot ang alon, umiikot ang putik. Amen. Ganon daw ang mga taong wala sa Diyos. Ganon ang mga taong nagbubuhay sa kasalanan. Their life is like a troubled sea, full of mire and dirt. Amen. Kaya pag ikay nabuhay sa kasalanan, Kristiyano ka, umawalan ka ng kapayapaan. Amen. Kapag Kristiyano ka, nabubuhay ka pa sa kasalanan, wala kang joy, wala kang kapayapaan. Kagaya ang buhay mo, kagaya ng dagat. Kung merong masama ang panahon, tingnan mo ang dagat, umalimbukay ang karagatan, umiikot ang alon, ang putik at ang dumi, mga minamahal. Ganon ang Kristawong wala sa Diyos. Ganon ang taong nabubuhay sa kasalanan. Amen. Those who seek the Lord will experience the presence of the Lord. Those who seek the Lord, sabi po ng Biblia, will be able to stand firm against their enemies. Pag tayo naglilingkod sa Diyos, kaya nating ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Kapag hinahanap mo ang Panginoon, tutulungan ka ng Diyos, you are able to stand firm against your weaknesses, against our enemies. Everybody say, praise the Lord. Hindi tayo talunan. Amen. Kung tayo pa'y talunan, ang daming mga kapatid at mga bisyoso diri. Amen. Ang daming mga tao dito na mga mahilig sa chicks. Amen. Mahilig sa inom, mahilig sa sugal, mahilig sa droga. Bakit nanatili silang bumilang ng taon? Umiibig sila sa mahal na Panginoon, tinanggal ng Diyos ang kanilang bisyo. Amen. Bakit? You are able to stand firm against your enemy. Maging matatag ka, lumakad kapag hinahanap mo lagi ang Diyos. Mananatili kang matatag sa pagsugat sa imong kontra, sa imong kaaway. Amen. Hindi ka tatalunin ng dyablo. Hindi ka kayang itutumba ng demonyo. Hindi ka kayang lupigin ng kaaway dahil makapangyarihan ang Diyos na nasa iyo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Magtaka ka, bakit wala ka ng bisyo? Maminamahal, dahil malapit ka sa Diyos, hinahanap mo ang mahal na Panginoon. Yung mga Kristiyanong nawawala, nagbabackslide. Yung mga Kristiyanong bumabalik sa kanilang mga bisyo, nakalimutan nila kasi gaano kahalaga ang paghahanap sa Diyos. Gaano kahalaga ang pananalangin, ang pagsamba, pagpupuri sa Diyos. Iniwanan nila ang pagpupuri, iniwanan nila ang pagsimba, iniwanan nila ang pagdalo sa gawain. Naging talunan sila ng kaaway dahil wala silang kapangyarihan. Amen. Pero kapag nandito ka, hinahanap mong Diyos, never, everybody say amen. Natatalunin ka ng dyablo, everybody shout, praise the Lord, hallelujah. Hindi ka matutumba sa gawa ng kaaway. Hindi ka matutumba. Kaya wag nating pabayaan yung ating pag-ugnayan sa Diyos. Pag Kristiyano ka, marami kang tampo, marami kang hinanakit, marami kang sama ng loob, malayo ka sa Diyos. Amen. Ano pinopost mo sa Facebook? Nagmahay ka na sa kalibutan, gusto mo nang mag-ikog. Amen. Hindi, malayo ka sa Diyos. Lumapit ka sa mahal na Panginoon. Ang i-post mo, God is good, God is love, God is merciful. Amen. Dahil yun ang may experience mo eh. Yun ang mararamdaman mo eh. Dahil malapit ka sa mahal na Panginoon. Pero pag sinabi mong, giaway ko, gidahog-dahog ko, wala. Maminamahal, malayo ka sa mahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit para sa ating lahat ito. Para mapabuti tayo. Everybody shout, praise the Lord. Para susunod ang i-post mo, o kay buti ng Diyos, kay dakila ng Diyos. Everybody say, amen. Napakabuti ng mahal na grabing blessing sa mahal na Panginoon. Ako, pagbukas ko pa lang sa Facebook, kilala ko na yung mga Kristiyanong may problema. Everybody say, amen. Kasi makita mo sa kanilang, amen, puros pagmahay sa kalibutan. Everybody say amen. Pero kapag mainit tayo, malapit tayo sa Diyos, ang sasabihin natin, salamat, salamat sa Diyos sa mga blessing, abundant blessing. Everybody say praise the Lord. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Oh, kaya po, you are able to stand firm against your enemies. This is the work of the devil. Sabihin mo, this is the wiles of the devil. Ignore mo. Amen. Ignore mo. Nakasimangot ka lagi, hindi ka ayaw mo makinig ng salita ng Diyos dahil nandyan present ang kaaway sa puso mo. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal. Pero kapag buksan mo ang iyong puso at hanapin mo ang banal na Panginoon, bukas ang biyaya, wisdom, knowledge, understanding, ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, lagi lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, those who seek the Lord will receive mercy and grace and help in times of need. Hebrew chapter 4 verse 16. Basahin natin sandali. From the book of Hebrews, chapter 4, verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 4, ang talatay 6. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Everybody shout, praise the Lord. So anong gagawin ng Kristiyano kapag siya may pangangailangan? Sagot, everybody say amen. O anong gagawin ng Kristiyano kapag siya nasa pagsubok? Sumbong sa kabila, sumbong sa sister, sumbong sa kanyang kakampi, para magkampi-kampi, dumami sila. Hindi! Anong sabi ng Biblia? Pag tayo may problema, i-Facebook ang ating problema? Hindi! Everybody say praise the Lord! Kung tayo may problema, lumapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Everybody say amen! At magsipagtamo tayo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Everybody say amen! Kaya yung Facebook, hindi yan makatulong sa atin sa oras ng pangailangan. Ang Diyos ang makatulong sa atin. Palapakan na malakas, na palakpak ang mahal na Panginoon. Amen. Pag may problema ka, isit-sit mo sa mahal na Panginoon. Ibulong mo sa Diyos. Ang Diyos ang sumbungan mo ng problema mo. Ang Diyos ang ipaluan mo sa imong problema. Ito ang sekreto. Pag meron kang problema, iluhod mo ang iyong tuhod. Tumawag ka, lumapit ka sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ano mang problema meron tayo? May Diyos na nagmamahal sa atin. May Diyos na tutulong sa atin. May Diyos na nakakaunawa sa atin. Ang tao minsan hindi ka maunawaan, hindi ka maintindihan, pero ang Diyos, naintindihan ka ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. So siya ang ating sumbungan, luklukan ng biyaya. Lumapit tayo na may pagkakatiwala. Ibig sabihin, full confidence. Everybody say amen. Hindi ka iindihan ng mahal na Panginoon. Hindi ka mamitatalikuran ng Diyos. Pag lumapit ka sa Kanya, ang Diyos lalapit sa iyo. Kapag gusto mong may bubulong ka sa Diyos, ilalapit ng Diyos ang Kanyang tenga sa iyo. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. At ang Diyos ang tutulong sa atin sa oras ng ating pangangailangan is the ultimate source of help. Ever say amen? In times of need. Family, friends,
must never be tinatawag na view as ultimate source of help in times of need. That belongs to the Lord. Everybody say amen. Ang Diyos ang makakatulong sa atin. Kaya sa ating paglilingkod, itawagin natin ang Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ang mag-revive sa atin ng Diyos. Ang Diyos ang nakakaunawa sa atin ng Diyos. Nakakaintindi sa iyo. Everybody say praise the Lord. Anak, hindi tama yan. Anak, ito ang gawin mo. Anak, huwag kang magpalaban kahit kanino. Sumagin ka sa akin ka lumapit. Tutulungan ka ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Pag ang Diyos ang tutulong sa iyo, hindi ka buo, tinatawag na, sa Bisaya yun, mga minamahal? Buy-buyon ba? Amen. Oh, sige, patulong ka sa kapatid mo. Pag may buy-buyong ka, maproblema ka na noon. Amen. Pero pag lumapit ka sa Diyos, ang Diyos open arms ang mahal na Panginoon, hindi ka buy-buyon sa Diyos. Everybody say amen. Kaya sa Diyos, lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Gagawa ang paraan ng Diyos. Amen. Maraming paraan ang mahal na Panginoon. Lumapit ka sa Diyos, isumbong mo sa Diyos. Gagawa ang paraan ng Diyos sa magitan ng kanyang salita, sa kanyang Word of God, sa mga taong lalapit sa iyo na may advice sa iyo. Ever say amen? Dahil sila ang gagamitin mo, minsan sila ang gagamitin ng Diyos. Yung circumstances, gagamitin ng Diyos. Para iubugin tayo. Everybody say amen. Para itutuwid tayo sa ating mali. Para matuto tayong magpakumbaba. Amen. Minsan yung mga pangyayari, pinaintulot ng Diyos yan para isa kay kabubuti natin. Tuturuan tayo ng lesson ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos lahat ng pinagmumulan, lahat ng mabuting bagay ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas sa palakpak sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So hanapin natin ang mahal na Panginoon. Lahat tayo may problema. Pag ang tao walang problema daw, merong ganon. Ibig sabihin, pag ang tao may problema, normal na may problema. Everybody say amen. Yung walang problema raw, merong ganon. Pero tayo minsan may problema dahil minamahal, gusto ng malapay na lumapit tayo sa Kanya. Everybody say praise the Lord. Anong problema mo? Anong meron kang tinataglay na karamdaman, problema man, ilapit mo sa mahal na Panginoon. Siya ang tutulong sa atin. Di mamuibuy ang Diyos. Pag binigyan ka ng mahal na Panginoon ng kagalingan, totoong kagalingan. Everybody shout, praise the Lord. Totoong kapayapaan, totoong kagalakan, totoong kalakasan. Everybody say amen. Siya ang pinagmumulan ng mabuting bagay. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Bibigyan ka ng blessing ng Diyos. Kung just imagine, nung araw wala kang trabaho, ngayon napakarami mong biyaya galing sa mahal na Panginoon. Amen. Galing yan sa mabait na Diyos. Everybody say amen. Lahat ng bagay, mabuting bagay, galing sa Diyos, sabi ng Biblia. Kaya kung pinagpapala ka ng Diyos, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Kung nasa pagsubok ka, lumapit ka, humingi ka ng tulong sa Kanya. Everybody say amen. Kung ikay nasa pagsubok man, anuman pagsubok meron ka, Diyos pa rin ang ating susumbungan. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, sabi po ng Biblia, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. Habang tayo maawit sa mahal na Panginoon, praise the Lord. Sana pa natin ipurihin ang Diyos. Hallelujah sa Kanyang kamangamangang gawa sa atin. Amen. Mga minamahal, napakabait ng Diyos. Minsan meron tayong pagsubok, minsan meron tayong karamdaman, nasa panulupaypay. Gusto lang ng mahal na Panginoon, lumapit ka sa Kanya para maging testimony mo, napakabait ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Let tayo po imawit, amen. Praise the Lord, hallelujah. Inakala kong wala sa akin ay nagmamahal. Nagkamali ako pagkat nandiyan ang pag-ibig mong tapat, di nang iiwan. Ikaw ang Diyos na kikaibig.
Pagkagising sa umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-iisang kailangan. Palagi mo kong samahan, O Jesus, mapagkailan pa man. Ikaw ang Diyos, aking kaibigan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Ang pagkagising sa umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang aking kasagutan, nag-iisang kailangan. Palagi mo akong samahan, O Jesus, Hallelujah! Mapagkailan pa man. Ikaw ang Diyos, aking kaibigan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Pagkagising sa umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-iisang kailangan. Palagi mo akong samahan, Lord, we need you, Lord. We hunger for your presence, O God. Hallelujah! Hallelujah! pag-ibig mo'y walang hanggan. Pagkagising sa umaga, Ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-iisang kailangan. Palagi mo akong samahan, O Jesus, mapagkailan pa hallelujah! 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. Misa ng panahon, ulitin natin ang chorus, mga minamahal. Siya ang ating kailangan. Siya ang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Hallelujah! Pag-ibig niya'y walang hanggan. Hallelujah! At pagkagising sa Hallelujah! umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, Yes, Lord! nag-iisang kailangan. Palagi mo akong samahan, O Jesus, Mapagkailan pa. Ikaw ang Diyos, aking kaibigan, Pag-ibig mo'y walang hanggan. at pagkagising sa umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-iisang kailangan. Palagi mo akong samahan, O Jesus, mapagkailan pa man. Ikaw ang Diyos, aking kaibigan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Pagkagising sa umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-iisang kailangan. Palagi mo akong sasamahan, O Jesus, magpakailan pa man. Palagi mo akong samahan, O Jesus, magpakailan pa man. Hallelujah! 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 Lord, hallelujah! 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 Lord, hallelujah! Ikaw ang aming kailangan, O Diyos, hallelujah! Ikaw ang aming kailangan! Ikaw ang aming kalakasan, O Diyos, hallelujah!
Naburing ka, mahal na Panginoon. Napakabait mo, Diyos. Hallelujah. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Tapat ka sa iyong mga pangako, Diyos. Hallelujah. Na hindi mo kami iwan, ipabayaan man. How great thou art. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Jesus. Hallelujah. Gising sa umaga, ako'y ikaw ang tanging kasagutan ng isang kailangan. Lagi mo akong samahan, Jesus, pagkakailan ba? Ikaw ang Diyos at ikaw pag-ibig mo'y walang hanggan. At pagkagising sa umaga, ako'y yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan ng isang kailangan. Lagi mo akong samahan, O Jesus. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Lahat magsumigaw ng praise the Lord. Ang Diyos, mga minamahal, walang kagayang mahal na Panginoon. Siya ang ating kailangan sa lahat ng oras, sa ating mga pangangailangan. Siya ay Diyos na matatawagan. Siya ay malapit na Diyos. Siya ay nakikinig na Diyos sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. Tayo po'y magkaisang dumalangin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabait ng ating mabait na Diyos, maminamahal. Kailanman hindi tayo tatalikuran ng ating mabait na Diyos. Ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ipakita niya, ipakilala na si Diyos na malakas, Diyos na tutulong sa atin, Diyos na nagmamahal, Diyos na nagmamalasakit sa atin. Handa tayong damayan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay malapit, at sa lahat ng panahon ang Diyos ay pwedeng tawagan. Hallelujah, praise the Lord. Ay magkaisang dumalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilat mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada, Almeida End Time Prophet, salamat minsan ang pa sa oras na ito. Kami nagkapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong kagandaang loob na pinakita sa amin, sa iyong sa iyong dakilang kaabagan. Pinagpala mo kaming lubos, O Diyos. Dininig mo ang aming dalangin, pinatawad mo ang aming mga kasalanan, pinagaling mo ang aming karamdaman, niligtas mo ang aming kaluluwa. Hallelujah. Dalangin po namin, patawarin kami sa oras na ito. Pagpalain mo muna ang aming beloved Honorable Pastor na mahabang buhay. Buong sangbayan ng aming beloved Pastor, patuloy silang gamitin. Pagpalain mo rin po ang lahat ng kapatiran sa buong daigdig, sa dakong ito ng Cebu. Pagpalain mo kami sa lahat ng bagay. Ingatan mo po sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga nabuhay, mga negosyo. Ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa lahat ng kapatiran, sa financial, material, lalo tigit sa spiritual, ang kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Tawagin mo ang aming mga lapon sa lumapit sa iyo, Diyos. Pagpalain mo kami sa araw-araw, i-revive mo kami, palakasin mo kami, O God. Hallelujah. Dagdagan mo ang aming takot na magkasala, dagdagan mo ang aming pag-ibig sa iyo, sa pangalan ni Jesus I pray. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ipatong kamay sa ating ulo, mga minamahal. I-cast out natin ang mga karamdaman sa oras na ito. Mahal na Panginoon, sa amin ginagamit ang dakilat banal na pangalan at sama-sama sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman in the mighty name of Jesus. I bind the power of darkness, infirmity, sickness, demoy ng problema, panulubaypay, panalamig, cast out, doubts, unbelief, cast out in the name of Jesus. Problem be solved in the name of Jesus. Vices begun in the name of Jesus. Lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out in the name of Jesus. Be blessed, be healed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. At bilang pagpupuri sa mabait na Diyos, let us all stand up and let us jump and shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Sige, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
God bless po mga minamahal. Tayo ako sa ating announcement. Bago tayo mag-announce, kukuha tayo ng special offering. Praise the Lord at ibigay ko pagkataon sa ating prayer, Brother Asur, sa ating close, sa ating special offering. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating ordained preacher, Kuya Nilo Miranda. Tayo pong lahat tumayo mga minahal sa ating special love offering. Hallelujah. Praise the Lord. O mapagpala naming Ama Diyos na banal, Malapit Jesus, maraming salamat sa mga kapatiran namin patuloy pong tumutulong sa iyong banal na gawain, Malapingon. Malapingon, pagpalain mo mga kapatiran namin sa financial, physical, lalo na spiritual. Malapingon, panalangin po namin sa mga kapatiran na walang may bigay, Malapingon. Pagpalain mo sila, Malapingon, sa kanilang trabaho, Malapingon, upang sila makatulong sa iyong banal na gawain. Manila. So mga minamahal, so kinakailangan mula ngayon, magtigom na mo plete. Amen. Hinay-hinay, mag-budget na mo para doon na mo ikaplete padulong sa Manila this coming February 9. Next year pa na siya. Meron pa tayong 11 months na mga pangandang para sa inyong plete. So, para makatambong mo sa Manila, mga kaigsunan, magtigom mo plete. Praise the Lord. Amen. So, maglukat na mo plete daan para barato sa mga airlines, barato ra sa mga airlines. Doon na sila yung mga promo. O magbaon mo ka ng budget para sa inyong accommodation dito at pagkaon, mga isoon. Kung gusto nyo pumunta rito ng Sunday ng umaga, pagkatapos ng gawain, sakay uli, pabalik, pwede rin. So hindi na kayo magkailangan mag-check-in pa ng mahabang araw sa hotel. Pero kung gusto nyo magsuroy-suroy muna sa Manila, o doon na mo yung mga loved ones dito, pwede gihapon. Amen. So, depende na sa inyo, Mike. So, wala ito lang i-announce para makabalo mo kay wala tayo gawain diri sa Cebu. Tuwa, tanatanan. Mag-iusa ta dito sa atong church anniversary. Dalago ng Diyos. Praise the Lord. Uga, wala na tayong laing announcement, Mike. So, atong panimbahon, matag Miyerkules, alas 5 hangtod sa alas 9. Biyernes, alas 6 hangtod sa alas 12. O Domingo, alas 10 hangtod sa alas 3. Dalago ng Diyos. Manindog kitang tanan, mga minahal. Alang sa atong closing prayer, atong yatagayan sa atong Brother Larry para sa atong pag-ampo sa atong closing prayer. Praise the Lord po. God bless you po sa ordained preacher kay Nilo Miranda. Mga naman, magkaisa po tayo manalangin sa abot ng paghihiwalay. Dakila magpala mga Diyos, maraming salamat ang pinakamamalapang inusus. Malapang labis po ang aming taos pusong pasalamat na pinabot namin siya malapang inon. Hallelujah, sa paglangis mo malapang inon sa malang gawain sa hapong ito. Mula pa kanina malapay noon sa mapag-imsi sa awiting makalangit, joyful song, solemn song, awiting malapay noon, mag-isang mabuhay na patutunan ng mga kapatiran, malapay paano po sila pinagpala, mula po sila naglingkod, siya malagawain ng Mr. nito. Maraming salamat malapay noon, salamat din po sa awiting mga choir, malapay noon, sa pagpaliwanag, sa pagpatandog sa mga kapatiran ng asawa nagbibigay, sa nagpatandog ito nagamit, siya malagawain. Maraming pong salamat din po malapay noon, siya matamis presensya na patuloy, pinalaman mo sa amin malapay noon. Purihin ka malapay noon sa hapong ito. Lalo higit yung pisalamatan, iba na lang salita din ang pulong sa mahal mga rala sa hapong ito na silbing pagkain sa mungkol na nabigay sa aming kalakasan sa paglingkod namin sa malapay noon sa hapong ito. Malapay noon, kami pinagkaisang manalangin sa iyo malamang sa dalangin po ng aming ginagalang mga Pastor Will Israel. Minamalapang sa aming temporay paghiwalay, ihiwalay ang bawat sa amin dokaling presensya at pag-ibig isuma sa amin. Samahan mo kami sa pag-uwi malapay noon sa mga kapatiran po namin, mag-isa pagtawid sa daanan, sa mag-isakay ng sasakyan, sa mga kapatiran po namin, may mga sasakyan, pag-ingatan mo sa kanilang pagmamaneho malapay noon, nga may makarating po kami sa aming kanyang-kanyang tahanan na ligtas po malapay noon sa araw na Miyerkules, ibalik mo ang bawat sa amin upang kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Itong isang dalangin sa matamis at makapringan ng pinakamamalapang Panginoong Sus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless po mga minamahal. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. Ang magpalayans po sa preacher's area. Kindly po. Praise the Lord. Amen.